Good morning po mga classmates. Ito na naman si Dr. Eugene Tan of Triple Dragon Game Farm. Atin pong sagutin yung katanungan ni Dongski. I love you. Okay, so ang tanong niya po rito mga classmates, good morning Doc. Tanong ko lang, kung hanggang kailan pwede balik ang magiging mga apo na lalaki doon sa pinakaunang hen na pinanggalingan nila? Inbred po ba ang tawag doon? Yes po classmates, inbred na po tawag dyan. Pero yan po ay napakamasalimuot na na trabaho. Biruin mo, ibabalik mo yan hanggang sa ano ba sinasabi ng ibang mga breeders, hanggang 7818 o hanggang sa halos puro na talaga yan doon sa pinakaunang lahi niya na gusto mong gawing seed fowl. Hindi ko po ma-advise yan classmates, lalo na pag ang lugar natin ay hindi naman ganong kalaki at napakatagal na panahon. Baka masayang po ang inyong panahon. Sa akin po classmates, na ang kapasidad lang po ng manok natin ay siguro mga kulang 300 lang po ang kayang itali dito. Hindi ko po ginagawa yon. On a yearly basis, the best na magagawa ko po, i-retain yung family ng mga winning lines dito, no? So halimbawa yellow-legged hatch, yung po talaga minamanok ko dito, yellow-legged hatch, yung mga kanawayon, yung kelso at yung dragon hatch. So on a yearly basis, minemaintain ko yung family na yon, magkapatid, magtiyahin, mag-uncle, ganyan, meron tayo dito. O kaya naman, ang ginagawa ko po, como sila ay may mga lahing high action or Melsim's hatch, ang ninuno nila, kukuha ko ng Melsim's hatch, yun ang ko-crossing ko ulit sa kanila. Yan po ang pinaka-safe mga classmates. Pero yung lahi ng dragon hatch na yon ay lumalabas pa rin. Kasi nga, halos napapuro na siya dati. Kaya lang, kung ipapapuro ko pa rin siya, baka magkaroon ako ng problema sa takbuhan. Yan ang problema. So, kung napapapuro nyo ang manok na tinatawag, no? Kung tawag nyo doon napapapuro nyo, hindi lang magandang quality ang napupuro nyo doon. Pati po yung mga pangit na quality. Okay? Plus, ilang taon yon na binabalik-balik nyo, apo sa pinakaunang inahin. So, minimum 3-4 years. Napakatagal po niyan, classmates. Pinaka-the best pa rin po, on a yearly basis, pwede kayong magpasok to freshen up kung meron kayong masyadong matatagal ng manok dito, katulad sa inyong manukan, katulad po sa akin, yung dragon hatch. So, nagpapasok ako Maclean. Kaya meron nakaraan sa Fiestag, Maclean Dragon Hatch yun. So far, mga classmates, ayos ang performance. Ngayon, hindi ko kayo dinidiscourage. Ano nyo po yun? Decision nyo po yun. Ito'y advice lang. Kasi dati, sinubukan ko rin naman yan. At kung nagagawa po ng ibang mga malalaking breeder yan, edi bigay na natin sa kanila yung oportunidad na yun. Tayong mga mas maliliit, laban, or katulad sa akin, bihira maglaban, more on breeding na po ako ngayon, more on materials, straight, pure, pero ang pure po natin dito, hindi po siya inbred as much as possible. Meron ako dito magkamag-anak para ma-retain ko yung family. So yung mga classmates, maging practical din po tayo sa ating pagbibreeding. At tandaan natin, pag tinanong mo kahit sinong breeder, madalas ang sinasabi, iisa lang, lahat tayo. May angat, may sababa, may finishing, may talino, maganda ang break, maganda ang palo, may power, may speed. Ilang manok po ba ang may ganon? Sa totoo lang po, di po ba hindi, ibig sabihin dito may winning line tayo, halimbawa sa Triple Dragon Game Farm, pero hindi ibig sabihin invincible yung manok natin. Pag sinabi kong may malakas, mautak, may break, at may finishing, sigurado sa ibang farm may ganon din. Yun po ay point ko lang po mga classmates. I hope nakakuha po kayo ng konting idea ng practical breeding. God bless po mga classmates. Happy Halloween.